everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video ay i-share ko sa inyo tungkol sa test na training para makakuha ka ng NC2. So kung bago ka pa lang sa channel ko, kung isa kang first timer na nagbabalak mag-apply abroad, Middle East man yan o dito sa Hong Kong, ang video na to ay para sa'yo. So, don't skip. Baka may mamiss kang details. So, ayan, for today's video, disclaimer lang po ha. Ang sinishare ko po sa inyo ay based lang sa experience ko. Sa mga natutunan ko bilang first timer nga mag-apply abroad. Ito ay magiging idea nyo lang ito. At least familiar na kayo kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo during test the training and assessment. So, may notes ako dito, Day. Isipan kong isulat ulit ang aking mga pinag-aralan sa TESDA. So, for today's video, cleaning bathroom and toilet muna tayo. So, ito, Day, ang step by step na gagawin nyo sa training center. Kailangan maipakita nyo talaga kahit sabihin na natin parang hindi naman kailangan, pero kailangan yung ipakita sa instructor nyo. Ha? Tandaan nyo yan. So, ito, cleaning bathroom and toilet. Ano ba ang gagawin? Una ay i-prepare nyo yung PPE na tinatawag. Ano ba yung PPE, Day? PPE. Ano ba iyon? Personal Protective Equipment. Dapat bago kayo mag-start, alam nyo ang gagawin nyo ha. Huwag tayo magpapataranta ha. Dapat, hindi naman talaga natin maiwasan ang kabahan. Pero Day, focus talaga Day. Kay may bayad ang TESDA Day. 18K Day. So hindi pwedeng hindi tayo pumasap Day. Yan talaga Day. Umiyak pa ako dyan sa training. Ano na yan? Ha? Umiyak pa ako dyan. Sabi, kasi pinagalitan ako nung mamaya na. Saan mapunta? So, kailangan nyo, number 1, kailangan ang PPE, Personal Protective Equipment and Cleaning Materials para sa paglilinis ng bathroom. Materials, cobweb bar, mop, detergent powder, bleach, rugs, wet and dry, brush, then yung brush sa toilet, then gloves, and kung allergic ka sa mga maatatapang na chemical, face mask. So, mag-face mask ka. Pero ngayon, I'm not sure kung required pa rin ba sa Pinas ang magsuot ng face mask. So, better na magdala kayo ng face mask. Kung alam mo naman sa sarili mo, maselan ka, so magsuot ka ng face mask mo. Then, this is the procedure. Punta na tayo sa procedure, Day. Ito, kahit huwag nyo talagang kakaligtaan to ha. So, ang sabi ko nga sa inyo, dapat ipakita nyo sa assessor nyo. So, ituturo naman ito sa inyo. So, ito idea lang. Kung bago ka pa lang nagpaplano ka palang mag-apply, so dadaan talaga lahat sa TESDA. So ito na, dito na tayo sa procedure. Knock the door 3 times. O kung walang tao, so ano lang yun, example lang yun. So kailangan mong gawin nga yun, ay paulit-ulit. Open the light and exhaust fan. Open the window kung may bintana. Hang the shower curtain. Kung may ano siya, kung may, kadalasan mayroong ganun yung CR may cortina. Shower curtain nga sinasabi. So itataas mo siya. Then, remove the trash can. Ilabas mo muna. Remove all the materials inside. Example, shampoo, conditioner, kung ano may mga nandun, alisin mo muna. Before you start cleaning. Then, flush the toilet 3 times. So, gawin mo yun. Huwag mong kakalimutan. Flush the toilet 3 times. Put, kung ano mang available na panglagay na tulad ng Domex, etc. Babarin mo muna yung toilet. So, habang nakababad yun, kasi yun ang importante, Day, para habang nagbababad ka niyan, may nagagawa ka ng iba pang trabaho. So, kailangan mo kasi yung ibabad para lumambot yung dumi. So, mabilis linisin. So, iyan. Pag natapos mo nang ibabad yung toilet, clean the ceiling. So, start ka sa taas, ha? Clean the ceiling using cobwebber. Day, wala naman ako nakitang lawa-lawa. So, ipapakita mo pa rin yun sa trainer nyo. Kahit wala, nagkukunyari ka na lang na ganun. Ha? Yan, take note yan, ha? Clean the wall, prepare 2 buckets, soapy soap, and plain water. Then, clean the bathtub. So, take note lang, Day, ha? Huwag nyong ipakita na ang shower yung ginagamit nyo. So, bawal po yun, ha? Huwag nyong gagawin yun. Clean the mirror. Then, using squeegee. Yan, meron tayo dyan ha. Dapat naka-prepare yan. Squeegee. Ito, Day, is para sa training center. And the mirror. Then, the sink. Next, kahit malinis yan, ipakita mo pa rin na nililinis mo. Yan ang tips ko sa inyo. Then,
open toilet bowl, then doon ka na maglilinis, day. Lilinisin mo na yung, di ba, nagbabad ka na. So, 15 to 20 minutes around, o malambot na yung dumi doon sa loob ng toilet. So, clean the toilet hanggang floor. So, ayan. Open toilet using swab brush. Use dry clothes or rugs to dry the walls, etc. So, kung ano man ang basa doon, kailangan mo papatuyuin. Then, brush the floor using soapy water and dry use mop, so dry. Then, ito na yung 3R na tinatawag. Return, replace, refreshness, and replace. Yung return, kung ano ang mga tinanggal mo kanina doon bago ka nag-start, sa ibabalik mo, i-arrange mo. Replaceness, kung ano ang wala, kung ano ang kulang, ito, replace and replace, ay, ito na ha, example lang to ha. Kung ano ang kulang doon, kung wala ng laman, so papalitan mo. So, sanitize or mag-spray ka para mabango. Kung available naman, kung tinuro naman sa inyo ng trainer nyo. So, turn off the lights. So, lesson number 2. How to operate automatic machines. So, ayan, guys. Let's start na. Ano ba? Tagal-tagal mo naman, guys. So, first procedure. Check the voltage including wire and socket. So, kailangan nyo talagang ipakita na chinek yun. Chinek nyo yun, ha? Before you saksak the plancha. So, yan. So, check the voltage including wire and socket. Water supply. Pakita nyo pa rin na chinek nyo. Including hose and fault kasi baka maybe some bite of the rat, so it will be caused by short circuit, something like that. So that's why they need you double check the wires. So you just follow their, guys, ituturo naman ito sa inyo ng instructor or trainer nyo bago kayo mag-actual nito. So again, check the voltage including wire and socket. Check the water supply, including hose and faucet. Oh, kasi Bisaya tayo dahil hindi tayo sure. Pot detergent. So, depende ito dahil sa inyo, ha? So, take note. Kailangan, isusort nyo muna yung, depende sa kung paano kayo pinagtinuruan ng instructor nyo, kung ano ang pagkasunod-sunod. So, take note dahil sa pagsusorting ng damit, ha? Puti sa puti, decolor sa decolor, yan. Usually naman ay ginagawa naman natin to sa reality, sa totoong buhay natin. Then, may mga different kinds of clothes. Wow, English ka tayo day ngayon ha. Wala kasi mga amo day. So, puti sa puti, decolor sa decolor. So, may dito sa Hong Kong kasi for weather, winter, summer, autumn, spring, like that. So, meron silang wool na types of clothes for winter siya, dai. So, ituturo ko sa inyo kung ano ang madalas na ginagamit ko dito sa Hong Kong. So, ayan. Kung nasiparate mo na yung mga damit, so ilalagay mo na yung damit sa washing machine, din put detergent powder. Kung puti man yan, maglagay ka ng bleach, downy if needed. Then, close the cover of washing machine and turn on. Then, isi-sit up na natin ngayon, dai. So, iba-iba ang ating nai-encounter na washing. So, noong ako, dai, sa training center, iba din yung washing na ginamit. Nakapatayo. Yung parang normal lang sa atin, patayo. Then, nung nandun na sa training center is automatic na siya. Yung, di ba yung sa training center is ganyan yung bunganga. Then, doon sa assessment na, nakaganyan na. No, iba yung function niya. Iba yung mga dudot-dutin nyo doon. So, kailangan doon, dai, sa mismong training na sa assessment na, dai, kasi baka in case man na iba yung pinagpraktisan nyo na washing, tulad ko, hindi ako familiar sa mga ganitong washing kasi alam nyo naman sa probinsya, di ba? So, kailangan, dai, ang technique, dai, para kailangan natin pumasa talaga sa test, dai, ha. Pag nandun ka na sa final assessment na, dai, ha, kung halimbawa iba man ang washing na kaysa sa trainingan nyo, so kami kasi noon ay nakapila kami, di ba? Watch ka talaga kung ano, magmasid ka na talaga, focus ka talaga. Kung nakapila ka na para sa washing, din yung nauna sa'yo, titingnan mo kung ano ang pinagpipindot niya doon. Kasi ang trainer, ang assessor doon, ay titingnan ka na lang kung paano ka maglaba. So may mga question doon
na meron siyang itatanong sa'yo na, ewan ko kung same ang mga tanong na itatanong niya. Sa akin kasi, Day, kung halimbawa daw, may dugo ang labahin, yung lalabahan mo, idediretso mo pa ba daw agad sa washing? Idediretso mo ba paglabas sa washing? So, buti na lang, Day, nakaisip ang lola niyo. So, ang sabi ko, Day, no. So, imagine nyo na lang kung ikaw yung nandoon na, ano ba gagawin mo? Halimbawa, may dugo, may nareglahan yung lalabahan mo or panty or something na damit dyan. So, ang nasagot ko dun, Day, no, I soak it. I soak it. Oh my God. So, sabi ko, ano na lang natin, Day, kayo na mag-English, kaya magkabalik pa tayo dito. So, sabi ko, no, ma'am, I need to soak it with detergent or something, hot water, and lemon. So, easy to remove the stain, blood stain. So, yun, pumasa ako, Day. Buti na lang, Day. So, sa mga pinipindot-pindot ko dun, Day, yung nauna sa akin, Day, tinitingnan ko na siya paano siya nag-start. Tinitingnan ko na siya kasi ang gagawin niya doon sa assessment, Day, pipili, di ba, may kunyari, may naka-prepare, nakahanda na doon na mga labahin. So, pipili ka na lang kung ano ang gusto mong labhan. So, ako, pinili ko ang puti. So, wala naman silang bleach na nakalagay doon. Isang downy lang at isang liquid soap. Soap. Basta yun na yun. Basta sabon. Hindi sabaw, ha? So, dalawa lang naman yung available doon. So, hindi na ako naglagay ng bleach. Then, kung paano ko in-start, then pindutin nyo ng start, diba? Kung halimbawa, na-check nyo na yung check the voltage, the socket, something like that. So, nauna na yun ha, pabalik-balik ka, Day. So, ito na, magsa-set up na kayo. Wash or rinse. Dito, Day, bigyan ko na lang din kayo ng tips. Yung madalas ko na ginagamit dito sa Hong Kong. So, synthetics para sa mga damit ng adult. Synthetics, 30 degrees lang. Then, delicates naman para sa mga damit ng bata. Delicates, 30 degrees also. Kung wool naman yung lalabahan nyo, W-O-O-L, hindi po W-L-L, W-A-L-L. Basta intindihin nyo na lang yung pagka-English ko kay Bisaya man ni Day. Kung wool naman, Day, may pipindutin kayo doon na para din sa wool. Pindutin nyo lang doon. So, matik na yon. Then, 20 degrees lang siya kasi medyo maselan ang wool na sa paglalaba. Kasi pag mainit yung tubig na set nyo doon, kung hindi mo na ako, Day, sira yung damit, Day, sira. Tapos, then sa spin pig naman, Day, ang chino-choose lagi ni ma'am is 1,000. Then, bihira si amo gumagamit ng hot water. So, laging cold. Kasi ang hot water is nafe-fade daw yung kulay ng damit, sabi ni amo. So, yun, huwag kayo mag-alala pag nandito na kayo, tuturuan naman kayo. Kung halimbawa, in case man na, paano kaya to, pwede kayo magtanong. Hindi masama magtanong. Mas maganda magtanong. At least, alam mo yung ginagawa mo. Wala kang isipin na, tama ba itong ginagawa mo? Hindi ba ako papagalitan ito? So, better na magtanong ka, Day. Walang masamang magtanong at walang bayad. Then, press mo na ang start. Lesson number 3, ironing. So, unang-una, Day, ay ipiprepare nyo yung area. Prepare the area, including equipment, iron rods to protect clothes. So, ayan, Day. Pag nagpa-plancha kayo, Day, bawal, Day, na ang damit na pinaplansya nyo ay matouch sa semento. So, kung wala sa training nyo, walang nakasapin doon, kailangan maglagay kayo ng sapin. In case man, may, iba kasi sa training at assessment na, Day, ha? So, ayan. So, bago naman kayo mag-actual dito, ay i-explain naman muna yan sa inyo ng mga assessor o trainer nyo na tinatawag. So, may magtuturo sa inyo. So, ito, idea lang to sa mga beginner, sa mga first timer. Then, pag na-prepare nyo na yung area, equipment, check the voltage and the iron. If steam iron or dry iron yan. Kung ano mang ang paplansyahin nyo, dapat sakto sa turn doon sa plansya nyo, ha? Check the cloth level. So, dapat kahit naman hindi kailangan, tulad ng long sleeve, kasi kadalasan long sleeve yung nasa, iti-training, isasample nyo na paplansyahin doon, or pantalon. Then, makikita nyo cotton ba, linen ba, wool ba, or silk, mga ganyan. So, kailangan nyong i-double check, ipakita sa trainer na chine-check nyo yon. Yan. So, ako naman nun, Day, kasi pipili ka, Day, kung alin, pipili ka doon kung long sleeve ba, pantalon ba, or slacks ba ang paplansyahin mo. So, ako, kasi ang nauna sa akin ay pinili yung long sleeve. So, may idea na ako kung paano niya plinansya yun. So, yun din ang pinili ko. So, wala namang problema doon.
So, take note, Day. Bago ka mag-start, di ba, nakasaksak na-check mo na yung wire kung wala bang ngat-ngat. Kailangan mo yung ipakita ngat-ngat or para hindi maiwasan yung short circuit na sinasabi. So, kailangan yung ipakita na chinek nyo yun. Then, always test the heat on ironing board before start. Wag nyong ititest sa kamay nyo o gaganon ninyo sa kamay nyo yung plancha, ha? Wag, baka maano kayo, Day. Kasi merong nababagsak dahil sa mali. Mali kasi yung, Day, na. Kasi, syempre, kunyari lang naman yung pagpaplansya, di ba? Minsan nga hindi naman talaga sinasaksak. Ini-example lang na sinaksak pero hindi talaga siya sinasaksak. So, always test the heat of iron. Yung init ba ng ano i-test mo? Hindi sa kamay, hawak mo gaganunin, ha? Sa kabayo na tinatawag. Doon mo i-try ng ganon. Ipapakita. Kailangan mo lang naman ipakita yun sa nag-trainer or assessor nyo, ha? Then, ito na ang procedure na. Pag long sleeve ang napili mo, Day, kasi ito naman yung laging ina-example sa training. So, pag long sleeve ironing, start with the wrong side, then the right side. So, ito, Day, hindi to long sleeve, Day. Ano ba yung wrong side, Day? Bakit? Kailangan sa wrong side mag-start. Dapat, di ba ito, pag inano nyo to, ganyan, di ba? Yan, ang harap. Ang wrong side ay ayan. Bakit Day kailangan sa wrong side, Day? Kasi ang sabi ng trainer namin, pag hindi mo alam yung plancha ay may dumi, something, syempre before that, i-check mo yun kung madumi ang plancha or hindi, di ba? Hindi natin alam kung may hindi tayo nakita na dumi. Pag planansya mo yung wrong side, so, kasi uminit yung plancha, lumambot yung dumi, posible siyang, pag planansya mo yung right side, dito sa harap, so didikit yung dumi dito. So, bakit kailangan sa wrong side ka magpa-plancha muna ang start mo. Para, kung dikitan na siya ng dumi, it's okay lang. Kasi, tutupiin naman yan ng ganyan. So, matatago siya, di ba? Hindi siya makikita kung may duming dumikit. So, yan ang dahilan bakit nag-start tayo sa wrong side. Then, the right side. Then, next, shoulder, Day. Hindi kasi ito long sleeve. Dapat long sleeve. Di ba yung long sleeve is may parang kapakapa. Yung parang dito, yon. Tingnan nyo na lang yung long sleeve. Kung meron dyan sa inyo, wala kasi akong long sleeve. Then, yung dito, Day. Yan. Next, shoulder. Then, shoulder, kailangan ipakanto nyo yung ganyan. Alam nyo, Day, wala akong experience sa pagpaplansya kasi sa amin, never ko. Nung nag-aaral ako, walang plansya-plansya yan. Sus, Ginoo, di ba, pagbukid, Sus, Ginoo, basta makasulod na sa school, na. Why, plansya-plansya, oy. 3 times pa, suotin yung uniform. Kay why sabon pang laba. Diba, ganyan. So, sa test na training lang ako, Day, na natuto. Kaya yung sinundan ko, kung ano ang ginawa niya, nag-focus talaga ako, Day. So, shoulder, then, dito na side, then shoulder. Itong shoulder na, buong shoulder dito. Kasi iba kasi yung long sleeve, may tahi pa yan na ganyan, yung sa shoulder niya. So, unahin nyo yung dito. Then, yung sa, di ba, long sleeve, yung ito muna. Yung dito, yan. Unahin nyo yung dito. Then, magplansya kayo ng ganyan, baliktaran. Then, sa likod. Then, dito sa harap. O, ganyan na. Tapos na. Basta, importante, maipakita nyo yung ganong step. Kung pants naman ang i-iron mo, pants yung napili mo. Start on pocket, wrong side again, no? Then, waistline, wrong side. Iron parts, right side. Okay? Then, piston at the foot area line. Then, pagkatapos niyan, ihahanger mo na siya. So, dito na tayo sa lesson number 4. Cleaning living room. So, unang-una, Day, prepare cleaning materials. Unang-una is PPE, personal protective equipment. Kung, kasi gagamit ka dito ng some detergent, some like cleaning the window, diba? Kung allergic ka, kung maselan ka sa matatapang na chemical, mag-face mask ka. So, prepare cleaning materials. 2 rugs, cobwebber, squeegee, floor polisher, or vacuum. Depende yan sa training center na pagtitrainingan nyo kung ano ang available. Kung available yung vacuum, floor polisher, ganyan. So, mini dustpan or broom o siphead o diba sa Bisaya, feather duster kung meron, timba or mop. Ayan. Ito na tayo, proceed na tayo sa procedure. Diba? May English na ang lalan nyo. So,
knock the door 3 times. Kung may pinto man doon na nakasara, kunyari, knock mo muna 3 times. O, diba? Kung may tao ba sa loob or wala. Kung nandun yung amo nyo, o knock nyo muna. So, sabihin nyo, maglilinis na po ako ng living room. So, turn on the lights. Of course, para alam mo yung mga lilinisin mo, makikita mo yung mga dumi. Then, ito na, remove the decoration. Open the curtain. If may kurtina doon, i-open mo muna para ang liwanag din galing sa labas ay papasok. So, makikita mo nga yung mga lilinisin mo. Clean the ceiling. So, ayan. Unang-una talaga, ang tips ko sa inyo, mag-start talaga kayo from the start. Kasi kung mag-start ka kaagad, manipid ka kaagad doon, then mag-clean ka ng ceiling. So, yung mga dumi-dumi is nandun din sa sahig. So, sabihin na natin, kahit walang lawa-lawa day, yan ang tips ko sa inyo, ipakita nyo pa rin na naglinis kayo sa taas. Sundin nyo talaga yung nagturo sa inyo kung ano ang step by step, ipakita nyo sa kanila. So, ayan. Next, clean the window using squeegee, then yung my detergent na window cleaner, yan. From the top din, then may rugs kayo na clothes, dry clothes, yan, pang dry nyo dyan. Then next, clean the wall using rugs also. Then, diba? Clean decor. So, yung mga naka-decorate doon, mga gamit-gamit, mga burluloy, may mga ganun talaga. May example talaga sila dahil sa training center, may pinakakusina din talaga, may pinakasala talaga sila doon. So, makikita nyo doon. Clean decors, clean the carpet. Ayan. So, paano naman tayo dahil maglinis ng floor? So, sa amin dahil, kailangan mong iusog ang sopa. Kahit sabihin natin na walang, kasi practice lang yun, di ba? Malinis na kasi ilan na yung nauna sa'yo. Kung pang ilan ka sa pila, ilan na yun, nalinis na nila. So, gawin mo pa rin ang step na yun. Kailangan mo iurong yung sopa. Then, yung dumiday, kung halimbawa walang vacuum or walang zip head lang yung gamit nyo, ha? Pero, kadalasan naman siguro ngayon kasi, ano na tayo, di ba? Updated na yung universe ngayon. So, improve na. Wala nang zip head. Yung dumi is pagitna. Ha? Pagitna yung pag-sip-head nyo. Yan. Kung vacuum, mabilis na lang yung vacuum. Basta iusog nyo yung sopa kung meron mang sopa doon na dapat iusog na ipakita nyo na nilinis nyo buong kanto. Ayan. Then, vacuum the floor. Then, pagkatapos nyan ay, depende sa instruction niya, iba-iba kasi. Instruction ng pagtuturo sa inyo, kung kailangan nyo ba mag-map, mag-polisher. So, ayan sa akin ay, nag-map din. Dry, then nag-polisher nga dahil. So, pag-ooperate naman ng polisher, ituturo naman din yan sa inyo, kaya dapat makinig talaga kayo ng mabuti. So, compare ko sa inyo, bigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang pinagkaiba ng ginawa namin sa training center doon sa actual na dahil, doon na sa pinaka-last assessment na dahil. So, sa pag-cleaning namin noon sa assessment na dahil sa living room, kasi madami kami, then, ilan kami ang sasalang, 10. So, nung nandun na kami, ang unang-una is, nakapila kami dahil. As in, ang laki talaga ng pinagkaiba. So, ang una naming ginawa noon sa test the assessment, ang unang-una naming nilinisan ay ang CR. So, ganito ang nangyari dahil. Nakapila kami. Nakapila pang, 6 ako dahil. Ayaw ko mauna dahil. Ayaw ko masampulan agad. So, ayan. Kasi first timer ako dahil. So, yung nauna sa naunang pila, pang Hong Kong din kasi, ano ba yan? ang nauna sa amin sa pila dahil, pang Hong Kong siya. So, ang comment so, tinawag na siya ng asesor. Pinalinis siya. Hindi na namin nakita yun. So, pagbalik, may comment yung asesor. Sabi niya, pag kayo naglinis doon na sa amo nyo, ganun kayo kalamo, wag kayo lalamya-lamya, sabi sa amin. So, lalo kaming kinabahan. Ano ba yun? Bakit parang galit? So, next, bad comment pa rin. Bad comment pa rin siya. Then sunod-sunod na kami. Nung ako na dahil, akala ko lahat ng procedure na ginawa ko sa training center ay gagawin ko. So, ito lang ang sinabi niya. Itong tabo, kasi super dumi ng tabo, as in, marami yung di ba yung, alam mo yung tabo na nababad ng matagal sa tubig, marami siyang kung sangipin, tartar. Ito, sinabihan lang ako. Ito, paano mo yan lilinisin? Tapos yung takip ng timba din, ng drum, din, kasi ang una niyang, pinalinis akin yung
tabo nga. Ayan, loading naman si Inday. Excited magkwento. Ang una niyang pinalinis sa akin yung tabo, day. Ito, paano mo lilinisin yan? So, hindi kompleto yung mga detergent, yung mga equipment nila doon. Sa mismong CR. Kasi hindi kami naglinis doon sa mismong maliit lang na room yun, kung saan kami nagluto. Dinala kami sa ibang room. Dinala kami doon. So, ayun na nga, ang haba na tuloy ng kwento. Ito, paano mo to lilinisin, yung tabo nga. So, alam nyo, dahi, ang technique kasi na binamanuhan na yung isa, dahi, yung nauna na, wag daw lalamya-lamya. Ang ginawa ko, dahi, yung parang gigil na gigil ka na, namumula ka na, yung ipapakita mo yung ganon. Oo, so, nakuskus ko yun, may konti pa rin na natira kasi ang hirap talaga, ang nandun lang is brush, tapos sabon. Yun lang nandun. So, wala ka naman mapipilian na detergent na pwedeng gamitin doon. So, ang lakas mo lang talaga ay ikukuskus mo doon. Paano mo lilinisan yan? So, kailangan talaga, ang result is magugustuhan niya. So, nalinis ko na yun. Sabi ko, ma'am, may tira pa, ayaw pa makuha. Lumabas na yung mata ko doon. Talaga, pakita mo talaga na andun yung lakas mo, day. Then, di pa siya nakontinto, day. Yung takip ng drum. Ayan. Ito, paano mo linisin yan? So, ganun din ang ginawa ko. Kaya matartar din yung takip. Kasi yung iba, day, may tumboy nga akong kasabayan. Nagreklamo nga siya kasi walang gloves. Walang gloves, day. Pinakos ko siya doon sa toilet bowl. Walang gloves. So, nagreklamo ngayon sa TESDA training, sa may-ari ng TESDA na trainingan namin, bakit ganon sila. So, inaway ngayon, kaya may binagsak din siya na pang Middle East naman siya, ayaw talaga siya bigyan ng in situ, day, kasi sumabit siya doon sa serve, doon siya sumabit, doon siya paulit-ulit, pinaulit-ulit siya, kasi doon sa pagsiserve, day, ng pagkain, may sasabihin ka, day, nakalimutan ko na yung sasabihin. Ang in-example is, yung nag-assessor, siya yung ipagsiserban mo. So, may tamang right or left ka ba? Nakalimutan ko na, day. Pupwesto. Then, ewan ko, hindi na kasi nagsasalita yung bata na yun. Bata pa yun. Pang Middle East siya. So, nagalit yung assessor. Pinaupo siya. Hindi na siya pinag-take. Then, nung pumunta doon yung namin, yung may-ari ng susunduin na kami pabalik ng training center. Nagkwento, may mga reklamo yung mga kasabayan ko. So, nagalit. Inaway niya yata yung yung nag-assessor sa amin. Sabi niya nga, gusto nila? Hindi na ako magdala dito ng ng tao, wala silang trabaho. Ganun. Gumanon din. Yun, binigyan yung hindi na niya hindi na niya pinatuloy. Umupo na lang yung bata doon. Bata pa kasi yun. Parang bata pa, dalaga pa yun. Ayaw na magsalita, kinakausap namin, ayaw na niya magsalita. So, ayun, day, pagkatapos namin linis ng CR, alam mo yun, sa isang CR, may part lang kami na nilinisan. Yung isa nga, yung tomboy nga, toilet bowl nga siya pinalinis. Yung sabi naman na, lalamya-lamya, sa wall daw siya pinagbrush. Ganun. Kaya dapat kahit sa wall kayo, ganun kayo, day. So, kaya nung ako pang-anim ata ako sa pila, day, talaga, ganun talaga ako. Kaya nakita ko yung gigil na gigil. Ayun, nandun yung lakas mo. Yung iba, sa lababo. Then ayun na, pagkatapos namin ng toilet, doon na kami nagkawatak-watak. Kasi, ang pinanext namin na pinalinisan ay living room. Isa lang ang vacuum. So, marami nang naglinis ng bintana. May part sa labas, part sa loob. So, wala na ako masiksikan. Then, kasi 5 na yung nauna sa akin, di ba? Then, pinaglinis kami ulit. Yung ako, tatlo kami pinaglinis ulit sa ibang toilet. Wala nang nanonood sa amin, hindi na kami pinapanood. Hindi na kami tinitingnan ng assessor. So, ang importante lang, day, lahat yun ay nagawa mo. Sasabihin mo sa assessor, ma'am, ito yung, sa bintana naman, pagkatapos ko CR, din pinalipat kami sa ibang CR, din ako, sa bintana na naman ako, pinakita ko lang na ganito, ito, nalinis ko, chinek niya. Then, yung matatapos na yung iba kong mga kasamahan, sa living room pa ako. Sabi ko, hindi pa ako nakabakyum, ma'am. Paalis na kami. Palipat na kami doon sa pagluluto. Maliit na room lang kasi yun sa pagluluto. So, sabi ko, hindi pa ako nakabakyum, ma'am. Sabi ko, itapos na lahat ng vacuum. So, kailangan mo lang kasi talaga matry yung pagbabakyum. So, sabi niya, doon ka na lang sa kabila magbakyum. So, doon sa kabila, maliit lang kasi yun. May, yung kusina, pinakakusina lang. Then, nandun yung 2 bed para sa duvet at para sa traditional. Then, may isang CR lang. Then, andun yung washing. Kaya sa iba na kami pinaglinis ng CR, window, living room, mga ganyan. So, pag balik na namin ng doon sa saan kami magluluto,
Ayun na. Kasi hindi naman pwede sabay-sabay. Sa pagluluto, kailangan lang is 4. Dalawang kalan lang kasi. Tigda-dalawa ang apoy. So, isa dito sa isang kalan, 2 tao. Sa isang kalan, 2 tao. So, ang nangyari doon, day, yung iba is nandun sa dubay, nandun sa traditional, nandun sa washing. So, pipila-pila ka, day. Nandun sa pagluluto nga. So, pumila ako sa pagwa-washing. So, ayun nga, ang sabi ko nga sa inyo, sinundan ko lang yung nakasunod sa akin. So, nagtingin-tingin na ako doon. So, may mga question nga sila. May question sila. Ewan ko lang kung pare-pareha kami ng tanong. Ako tinanong ako kung ang lalabahan ko ba ay may dugo, ididiretso ko ba siya sa paglalaba. So sabi ko, hindi po, babanlawan ko siya. Kung hindi pa rin matanggal yung mancha, ibababad ko siya sa mainit na tubig, sa bleach, or sa may lemon. Yan. So nakapasa naman ako dun, day. Then next ko nun is ironing. Kung anong available na saan ka pwede pumila, doon ka. So ganun ang nangyari sa amin. So pagdating nga doon sa pagluluto, day, sa dubay naman kasi, ano na nga, paiba-iba naman yung topic ko. Pagdating doon sa pagluluto, day, pipili ka doon, may menu doon, di ba? May menu. Ano ba yung menu namin? Dito yun sa ano. Ito, stuffed chicken roulade with bechamel sauce. Diyan, palambutin ang potato and, stuffed chicken roulade with bechamel sauce and potato mozzarella. Palambutin ang... So, hindi ko to ginawa, day, kay mahirap. Madaming step. Madami tong step ang stuffed chicken roulade. So, ang ginawa ko ay... Kasi pwede, yung ano nila, day, makikita mo yung pagpipilian ng menu. Makikita mo, so alangan, hindi siya nakatingin. Pipiliin mo yung pangit, yung kabsay. Kasi ikaw kakain nun sa ano, pagkatapos mo maluto, ikaw kakain nun. So, ang pinili ko, syempre, sweet and sour fish fillet with yang chow, fried rice. Masarap to, day. Kaya, gutom na kami, day. So, nung nakaluto ako dito, ay, sarap na sarap ako. Sabi na, tuwang-tuwa ka, masarap yung napili mo, ha? Sabi sa akin, oo. Then, sa pagluluto, kailangan may appetizer, may partner yan, may appetizer. So, ang pinili ko is tuna kanafe. Ang tuna kanafe, day, ay mabilis lang gawin. Feta tuna at patungan mo lang ng mayonnaise, litos, kamatis, o tuna kanafe na yun. So, masarap din ito. Napaka-easy lang gawin. Yan. Then, may soup ka din dapat. So, sa soup naman, day, yung kasabayan ko sa kalan, may ginawa siya isang buong marami, isang buong itlog ata yung ginawa niya sa soup. So, sumandok na lang ako doon, diba? Hindi naman nakatingin. Sumandok na lang ako. Then, ayun, nag-serve na kami doon sa yung babae nga, yung assessor nga namin yung nandun. So, ayun, pagsiserve na nga, nakalimutan ko na yung mga sasabihin nakalimutan ko na talaga. So, ayan, pagdating naman sa dubay, day, ay hindi naman ako nahirapan kasi ang dubay na bed setting yung natandaan ko talaga, day, kaysa sa ang traditional kasi ay medyo marami din siyang step, ilang patong yon. So, ang dubay, day, memorable kasi yan sa akin, day, kasi doon sa training center, day, napagalitan ako niyan, day, at umiyak pa ako, day. Bakit? Kasi itong dubay na to, mahirap siya ibuladlad yung yung kumot ba, ito, yung kilt na sinasabi kasi ginagamit talaga to pag sa Hong Kong ka kasi may winter dito. So, ito na nga ginagamit ko. So, iba yung nag-training sa amin nung first day namin sa TESDA nung actual na. Ma'am Jenna yung pangalan. So, kung ano ang natutunan ko doon sa sa first day namin sa actual, so ayun lang din ang ginawa ko. So nagalit tong may-ari ng training center sa akin, tinawag ako. Sabi sa akin, sino nagturo sa'yo ng ganyan? Sabi ko, si Ma'am Jen po, sa Ma'am Jenna. Hindi ganyan magturo si Jenna. Hindi daw ganyan, pinagalitan ako, day. Tapos, so sabi ko, ma'am, yan lang naman po yung natutunan ko kasi yan lang po yung tinuro sa amin. Ilan kami ang sunod-sunod na gumawa ng ganun, pero ako yung natsimpuhan na sinita niya ng ganun. Una yan, naririnig ko na siya, bad mood siya kasi something na may babae. Yung ano niya, yung asawa niya, nag-uusap na sila, umarites kasi, So, pagkatapos niyan, dahil, so sumagot ako, kasi sabi niya, sino nagturo sa'yo? Alam naman sino? Isa lang naman yung nagturo sa amin ng first day. Kung ano natutunan ko doon, yun lang ang ginawa ko. So, pagkatapos ko gawin yung dubay bed setting na yun, pinatawag ako sa office niya. So, sabi niya, ba't daw ako nagdadabog? Doon ako na, kasi first time ko din, then, hindi ko alam na bakit siya nagalit ng gano'n, na wala akong intention na hindi ako nagdadabog. Hindi ako gano'n, day. So, I do my best nga para, doon ako naiyak, day, na sinabihan niya, gusto mo ba hindi kita ipasa? Ang sungit talaga, day. Sabi ko, ma'am,
Naiyak na lang ako talaga, naiyak na lang ako, naiyak na lang talaga ako, nagnguyngoy na talaga ako noon. Alam nyo kasi, sabi ko, iniisip ko, hindi ako papasa, 18,000 to? Iutang ko lang yun, paano ko mababayaran yun? So umiyak talaga ako, sabi ko, hindi po ako nagdadabog. Ang hirap kaya ipalpag yung ano na yun, yung kilt na yun. So parang siguro, feeling niya doon nagdadabog ako. So yun, nung umiyak na ako, hindi ko talaga napigilan kasi nga utang lang yung 18,000 na yun na malagatak. Then, dahil lang doon na hindi ko naman intensyon na yun pala ang pagkakaintindi niya na nagdadabog ako, hindi talaga ako ganun. As in, never, hindi. Misunderstanding lang. So, yun. Kailangan talagang mahabang pasensya. Hindi talaga, misunderstanding lang talaga yun. Kasi hindi ko talaga ugali yung ganun. So, minsan may nangyayaring ganyan. So, ito yung pinakaiiwasan nyo din, yung pagsasabihan, mag-uusap-usap kayo, no, na, ay, hindi naman yan ginagawa doon pag nandun na sa, wag na wag nyong ipaparinig sa may-ari ng training center, wag na wag nyong gagawin yan. So, tingnan nyo sa akin yung, ang akala niya, nagdadabog ako. So, diba, muntik na, hindi ako ipasa. So, buti na lang, naiyak talaga ako, Diyos ko. Ayun, siguro naawa naman sa akin. Hindi ko naman talaga kasi, intention yung gano'n na, nagdadabog daw ako. Nahirapan lang siguro kay maliit baya ako. Tapos yung kamay, mataas din. Makapal yung kilt sa mga nakatraining dito ng TESDA. Ang hirap talaga, diba, pag dube. Yan. So, ayan lang, na-share ko lang sa inyo yung experience na hindi ko makakalimutan sa TESDA training. So, ayan lamang for today's video, guys. Sana nagustuhan nyo ang video na to at may kunti kayong idea na natutunan sa training TESDA. So, ayan lang. So, see you next vlog, guys. Bye-bye!